Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 19, 2025, Biyernes, may ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 6, verses 2 to 12. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kotyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Muli sa araw na ito, sa sulat ni San Pablo sa mga kay Timoteo, no? Talagang napakalaking bagay yung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, dahil nalalaman natin yung mga naging kamalian noon at nagkakaroon tayo ng pagkakataon na wag na itong maulit ngayon. Pero yun nga, dahil nga sa mga kakulangan natin sa pagbabasa at pag-alam sa Biblia, kung kaya marami pa rin ang napapahamak, marami pa rin ang nadidisgrasya o gulo-gulo ang buhay. Sabi nga dito, no, sa sobrang pagmamahal sa salapi, sila ay napapahamak. At yun ang nangyayari din sa panahon natin ngayon. No? Marami ang talagang ipinangangalandakan ang kanilang maluhong pamumuhay, mga marangyang pamumuhay na sa kalaunan ay nalalaman natin na hindi naman pala talaga galing sa pagsisikap o sa mabuting pamamaraan, kundi dahil sa mga nakaw, dahil sa korupsyon. Talagang yung dati kala mo kinaiinggitan, pero ngayon ay kinaiinisan na at talagang marami na ang nagagalit dahil sa kanila pong mga ginawa, no? Itong mga flood control project at kung ano-ano pang mga proyekto na talagang kumita ng napakalaki, pero nga po, no, hindi talaga mabuting pamamaraan nila nakuha. Kung kaya't napakadali din para sa kanila ang gumastos ng libo-libo, samantalang napakaraming tao ang naghihirap, ang nagugutom at talagang nagtatrabaho para lamang may makain. Pero maganda po, no, sinabi ni San Pablo na sana masiyahan na tayo kung tayo ay may dinaramit, masiyahan na tayo kung meron tayong kinakain sa araw-araw. Dahil anumang labis, anumang sobra, ito ay nakakasama na sa tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.